Si Senator Gatchalian ibinunyag ang mahigit sa 6,000 mga red flag projects na bumabalo sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways habang nangangamba namang matapyasan ng higit kalahati ang pondo ng naturang ahensya para sa 2026. May update si Bombo JC Galvez. Mahigit 6,000 red flag projects na nagkakahalaga ng 271 billion pesos ang patuloy na bumabalot sa panukalang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Ibinunyag ito ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian sa pagbusisi sa panukalang pondo ng ahensya para sa 2026. Ayon sa Senador, mayroong 6,187 red flag projects sa budget ng Department of Public Works and Highways na may kabuuang halaga ng 271 billion pesos. Binigyan din ni Gatchalian na maaari ring tanggalin ng Senado ang 271 billion pesos na pondo mula sa kabuang 625.78 billion pesos na panukalang pondo ng ahensya para sa susunod na taon kung hindi may papaliwanag ang mga red flag projects. Kabilang sa mga paunahing issue ng proyekto, ang kawalan ng station number na siyang tutukoy sa hangganan ng proyekto. 4,566 projects ito na nagkakahalaga ng 201 billion pesos. Duplicate projects kung saan may 40 na proyekto na nagkakahalaga ng higit 1 billion pesos. Projects na may multiple phases na umaabot sa 42 projects. Reappearing projects na aabot sa 946 projects na nagkakahalaga ng umigit kumulang 14 billion pesos. Kita namin na marami tayong mga kalsada na walang station number. No? So hindi namin alam gaano kahaba to. Hindi rin namin alam gaano nasaan itong mga lugar na ito. So this is red flag number 1. Red flag number 2, ito yung yan. Ito yung mga duplicated projects. And I have to give credit to the department. Nakita namin yung duplicates bumaba na lang to 40 items. Itong splitting ho is 42 na lang, no? Dati thousands rin ho to eh, no? Na-reduce na nga ho to into 42 items, no? Ang hindi ho nakita ng department itong red flag number 4. Kasi ang tinignan nyo lang in GAA 2026. Tinignan rin namin in GAA 2025, no? At nakita namin na merong 9,613 projects na nasa GAA 2025 nag-reappear. Ang tawag ho namin dito, reappear in GAA 2026. Sinabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na agad niyang ipag-uutos ang masusing pagsusuri sa mga red flag projects na ito. Dahil sa dami ng mga proyekto, nagbigay ang komite ng hanggang Lunes para muling repasuhin ang mga proyekto at alisin ang mga questionabling entry. Para lang makasiguro tayo na yung pera hindi mananakaw. We give it up to the discretion po of the Committee on Finance, no, to deal with these projects. Pero ngayon pa lang po, makakuha po tayo ng listahan. Ipapavalidate na po natin yan, no, para po makasigurado tayo. Pero to be quite honest, no, kahit yung validation na yan, hindi ko po i-vouch na 100% yan kung talagang validated yan ng tama. Kasi, alam niyo naman po, hindi po natin alam kung ano po talaga ang totoo at hindi. Lalo na pagdating na sa napakaraming proyektong tulad nito. Secretary, no? Itong red flag 1, isubmit nyo sa amin yung exact station number. Yung red flag 2 or 3, tatanggalin namin yung mga doble. In red flag 4, isubmit nyo sa amin yung technical description kung ito ay continuation. Tama at kung meron. Pero kung hindi nyo masasubmit, tatanggalin rin namin yung red flag floor. Samantala, sa iwalay na panayam, sinabi ni Gatchalian na posibleng higit kalahati ng budget ng Department of Public Works and Highways ang nanganganib na matapyas kapag hindi naisumiti ng ahensya ang mga hinihinging dokumento ng Senate Committee on Finance. Kapag bigo ang ahensya na isumiti ang hinihinging updated na listahan ng Senado, ang 625.78 billion pesos na proposed budget ng ahensya ay bababa sa 285 billion pesos. Pwedeng potential tanggalin is 348 billion. 348? 300 kasi yung red flags is already 270. 271.
Tapos yung overpricing na 20% across the board sa Kalye, it's another 70 something eh. So more or less mga 340 something. Hindi pa naman final yan but yan yung mga estimates namin sa ngayon. So kung ang budget nila is about 600 plus, tanggalin mo ng 340 plus, so mga 350 ang matitira. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.